No, hi, good morning everyone. Have a nice day, maayong adlaw, o magandang araw sa ating lahat. Naway tayong lahat nasa maayos na kalagayan. Welcome to my vlog. Today, magluluto tayo ng tipid langka. Sahog niya is piritong isda. Ayan. Dahil tipid nga, ganyan ang mga teknik ngayon. Kailangan nating matuto sa pagtitipid. Pautakan na lang ngayon mga di. Pautakan ngayon sa paano ka mag-budget ba. So, bawal ang tunog-tunog sa pagluluto. So, ayan, gigisa na tayo. Gigisa ko muna siya eh. Ayan. Lagay natin yung bawang. Bawal tumutunog yung mga ano ha. Bawal ang mga panandok. Tandaan natin, sumunod tayo sa mga pinagbabawal. Sinabay ko na para hindi masunog. Masyado yatang malakas yung apoy. Ay, hindi. So, iaano ko lang naman yan. Ilagay ko na yung isda. Sunod natin yung langka. Nahugasan ko na yun at saka napakulo ko na siya mga di. So, ano lang to. Ayan na siya. Napakulo ko na siya kagabi pa kasi bawal diba kahapon pa namin siya pinamalengke. Namalengke kasi kami is maaga pa lang kahapon. So, pag ano dito, pinalambot ko na siya kagabi. O kahapon ng hapon yata. Ang dami pa lang ito. Magkasya kaya yung gata ko. Good luck. Okay. Sayang. Huwag natin sayangin yung ano. Dahil sobrang mahal ng bilihin. Kailangan natin na huwag magsayang. Kaya ito, ilalagay ko rin to sa freezer. Ay, naku. Okay. Ilalagay ko rin siya sa freezer para hindi mauga ba? Nauga. Ilalagay ko siya sa freezer para ano ba? Hindi masira. So, pag gusto mong kumain, init-init na lang. Lalagyan ko na lang siya ng suka. Tapos, gaganon muna natin siya dyan. Tapos, takpan muna natin siya. Tapos, muna na tayo siya ng Tapos, tagyan natin siya ng paminta. Tapos, lagyan natin siya ng patis. Yan ang pang-alat natin. Mamaya na natin siya lagyan ng suka. Tapos, haluin natin siya konti para para ma-balance yung ano ba. Siguro marami yung ano ko. Ay, lagyan ko siya ng dalawang ano. Wait lang mga B. Kailangan natin dalawa yung ano. Parang hindi magkasya yung ano ko. Pero dagdagan ko na lang ng ano to. Parang hindi magkasya yung nyog ko. Takpan muna natin siya mga B. Ayan. So, ngayon is dito naman tayo sa kimchi. Kasi ano nga ngayon,
Ngipag ako. Masipag talaga ako maggagawa ng mga pagkain pag may lulutuin nga, di ba? Eh, ano naman ako sipagin kung wala kaming lulutuin, di ba? Ganun lang yung... Ayan na yung ricado ko sa kimchi ko. Yung bawang, sibuyas, luya, binlend ko na. Tapos, eto yung giniling na bigas. Saan ba? Tapos, yung sili ko, wait lang. Ito yung chili flakes na pang pang kimchi talaga. So, mag-umpisa na ako. Piga-piga muna pa. Nababad ko na rin yung yung cabbage. Pigain ko muna. Para ma-mix ko muna yung sauce. Tapos, tsaka ko siya anuhin. Kasi kailangan matiktik to at tsaka tuyo. Ayan. Kailangan tuyo yung gulay ba. Kunti nga lang yung cabbage ko eh. Dalawa yung binili ko. Kunti lang nung nagawa. Kailangan natin, itong kimchi na to, kaya gusto ko to. Kasi kahit itlog lang na pritong itlog. Diba? May na siya. Kasi pag bumili ka, na magkano to? 170. Isang tab lang yata. Yung maliit. Ay, di gumawa ka na lang. Hindi ba makatipid ka pa? Kasi pag itlog lang, pwede mo na siyang pwede na siya. Ulam na siya. Ito yung cabbage ko mga biyo. Nababad ko na siya sa asin. Siguro mga 20 minutes. Tapos binabad ko uli siya sa tubig. Tapos maraming hugas. Kasi syempre maalat. Bawal naman maalat. Magka-UTI tayo. Imbis na wala tayong madagdagan pa yung ating mga problem ba. Mahirap magkasakit ngayon. Mahal ang lahat. Diba? Kailangan talaga ngayon diskarte. Promise. Kailangan lahat matuto tayo kung paano humandle ng pera. Unahin natin yung mga importante. Huwag yung bilihin ng ganyan, ganito. Kung sobra-sobra na ang pera, dun ka na doon na tayo bumili na kung ano natin sa mga hindi naman dapat bilihin na natin. Huwag muna. Tsaka na pagka-okay na ba. Kasi, importante kasi ngayon, may maihahanda tayong pagkain sa pagkainan natin. Hindi pwede yung maluho tayo noon. Kailangan natin mag-adjust ngayon. Sa hirap ng panahon, kailangan natin matuto sa buhay. Tandaan natin yan. Kailangan natin lahat matuto sa buhay. Kasi kung hindi, wala talaga mangyayari. Lumabas lang naman kami nung Sabado ng gabi. Kasi nga, si Yuri kasi, hindi siya pwede bang pag pinangakuan mo, tapos hindi mo tinupad. Naku, malaking problema po yan. Akala nyo po tao yan, batang yan. Magwawala po siya. Promise. Dito muna natin siya i-mix. Yung mga ricado ba. So, go na tayo. Let's go. Ito po yung ginawa ko na naging paste na yung bawang, sibuyas at saka luya. Kasi kailangan ito talaga yung ingredient ng kimchi. Kailangan natin matuto sa buhay. Ayan, Diyos mo, sana naman huwag mahulog. Hirap Bibili nga ako nung yung pang durog lang talaga ng mga ganito ba. Para kamayin ko na nga kasi ayaw Kasi malinis naman yung kamay ko. As in malinis. Kapag naggumawa ka talaga ng kimchi, kamay-kamay talaga yan.
Kailangan malinis lang yung kamay. Kasi syempre, masira yan. Dahil wala akong honey, sugar na lang ang gagamitin ko. Asukal. Paarte pa. Ayun, natanggal ko na mga bee. Meron pa, sayang naman. Kasi ito yung pinaka ano talaga kailangan din to eh. Bawang, sibuyas, luya. Ito siya. Yan. Tapos, pahinaan ko lang yung apoy. Hindi pa naman siya maano. Tapos, sunod natin yung rice na ano, rice flour. Ay, may ano siya, may nahulog. Bawal yan. Ilagay natin siya dito. Yan. Ang hirap Masyado siyang malapot. Pero yan ang maganda sa ano, paggawa ng kimchi. Yan ang mas maganda. Sakto lang yan. Dumating yung isa. Makaluto na siguro ako. Kasi nasa labas siya eh. Nag-ayos ng ano, rehistro ba. Tapos, lagay na natin yung chili powder. Ay, ano, chili flakes na pang kimchi. Ito siya mga biya. Hindi ko muna siya lalagyan ng patis. Ay, wait lang. Wait lang. Yung sibuyas ko pala. Muntik ko pang makaligtaan to eh. Sige, igilid ko muna siya. Kailangan ko magtira dito kasi may cucumber akong dalawa. So, magagawa ko pa yun. Lagyan ko siya ng sugar. Kunti lang. Bango ng gulay. Kunti lang sugar Siguro ganito. Kasi wala kaming ano eh. Okay na yan. Tapos mix natin ulit. Kasi lalagyan pa natin yan ng patis. Tapos kunting suka. Lagyan natin siya ng patis. Mga siguro 2 kutsara. Ooks na yan. Masyadong marami. Tapos, suka din. Lagyan din natin siya suka para lagyan din natin siyang suka. Nilalagyan ko talaga siyang suka o vinegar. Ayan. Okay na yan. Oh, igilid ko muna siya kasi yung sibuyas ba, hindi ko pa siya nahiwa. So, wait muna. Maghihiwa muna ako ng ano. Buti na lang naalala ko eh. Muntikan ko na naman tong nakaligtaan eh. Masyado kasi ako makalimutin mga babe.
Buti na lang nakita ko kaagad. So, ganyan muna kasi para madaling hugasan. Meron ditong nasali na ano eh. Ano ba yun? Yung may nasali na pangluto ng, pag nagluto ng pansit, ano ba yun? Hayaan ko na lang siya para bumango din. Ganito na lang siya hugasan. Para hugas siya. Wait lang muna mga bi. Kailangan na maraming tubig to. Hugas ba? Kasi syempre, hindi naman natin alam. Para sigurado ba na tanggal ang dapat matanggal. Matanggal ang dapat matanggal. Yan. Kailangan nating matutong dumiskarte sa buhay, mga besh. Ako, masipag talaga. Ako, sinasabi ko naman sa inyo, masipag ako magluto kapag may lulutuin. Siyempre, diba? I-ano ko kaya muna to, mga be, kasi baka bawal maghiwa-hiwa. Bawal ba maghiwa? Bawal ba? O, usog ko dito, mga be. Para hindi ako mapagka-problema. Hindi naman ako maingay kasi sibuyas lang naman to. Papa Mitch. Hindi naman to maingay. Kasi hiwa lang naman to ng ayan. Hiwa lang ng sibuyas. Kailangan kasi daw marami. Maraming sibuyas para yung ano ba, yung lasa masarap talaga. Kasi yung sibuyas dahon talaga hindi pwedeng mawala sa kimchi. Hindi ko nga alam kung bakit. Kasi yun yung nagdadala yata ng sa pagka-kimchi niya. Ayan. Super ano na, dumi yung chalkboard ko. Ay, huwag ka na nga muna diyan. Kasi sa gabal. Ayan. I-mix-mix naman natin mga bi. Ayan. Kailangan natin lahat ng gusto natin pagkain, pag-aralan natin siyang gawin. Ako talaga, yung kimchi, ano na talaga ako nito. Kasi basta pag gusto ko kasi na pagkain, kailangan natin siyang pag-aralan. Diba? Para, oh, ilagay ko na yung cabbage. Tara na mga bi. Ang dami kong ano, dapat pala nilagay ko na yung carrots. Ayan, malinis yung kamay ko mga besh ha. Ang dami yung ano, sauce ko. Pero ox lang. Kasi, para ano ba, yung lasa talaga niya. Ang dami yung sauce ko. Ayan. Ang paggawa talaga ng kimchi is kinakamay talaga. Kaya kailangan lang, syempre, is malinis. Kasi, anong mangyayari kapag madumi yan? Diba? So, kailangan malinis ang ano. Mamaya ko na siya ilipat sa Tupperware pagka ano. Tikman natin siya. Perfect siya, be. Ang anghang. Ayan. Hugasan ko muna kamay ko kasi kukuha ko ng ano, yung plastic ba na pambalot. Tapos ilalagay ko na sa lamesa para yung pagluluto naman natin ng langka. Kasi baka, ayan, kimchi dan. Sadang!
Bili ka lang ng pritong isda or talong na prito or itlog, pwede na yan. Oh, 'di ba? Ang bilis. Pag ako may lulutuin, mga bi, ang bilis. Kapag may panglulutuin, ha, ang bilis kong kumilos. Kasi, hobby ko nga to eh. Hobby ko yung magluto-lutuan. O, diba? Takip muna natin, mga besh. Kaya kayo, pag gusto nyo kumain ng gusto nyo, pag-aralan talaga. Kasi kung kakain tayo ng kakain sa labas. Ayan, kimchi dan. Ayan, dyan muna, bi. Ayan, balik na tayo dito sa langka ko. Lagay ko na yung yung kunti nga lang, mga besh. Ay, kunti lang yung gata namin. Ayan na siya. Lalagyan ko na lang ng tubig, mga bi. Kasi puro naman yan eh. Purong gata yan eh. Lagyan natin siya ng kunting tubig. Ayan. Sasarap pa rin yan. Kulang yung gata ko, mga bi. Ayan, haluin muna natin. Tapos magluluto pa ako ng sinantulan kasi may santol pa ako. Ay, bumili na akong santol. Kasi, kung ayaw niya sa kimchi, diba, at least meron siyang kanya na sausawan. Kasi, more on kami ngayon, fish. May chicken naman, wala nga kaming beef eh, walang pork. Puro fish kami. Fish da. Kasi hirap, mahal ang kailangan meron tayong alternate. Bili kayo ng mga isda. Mas maganda naman ang isda, healthy pa, tapos gulay. 'Di ba? Kailangan ngayon diskartihan tayo kasi hindi po pwede na wala tayong gawin ba. Sabi, reklamo lang tayo ng reklamo na mahal ang bilihin tapos hindi naman tayo matuto sa buhay. Walang mangyari. Ito, lison to sa atin eh. Parang matuto na tayong magtipid. Matuto tayong humawak ng magpahalaga sa pera. Ito na yun eh. Ito na yung panahon na yun na kailangan nyo matutong humawak ng pera. Kailangan nyo matuto sa buhay. Kailangan nyo matutong magtipid. Yan yun. Ito na yung mga bi. Ayan. Malapit na ako matatapos. So, operation hugas. Ang dami kong hugasin, no? Tingnan mo. Tiding. Ito pa. Tapos, ito pa. Ayan mga bi, ibalik ko muna to mga bi ha. Sandali lang ha. Kasi nilalagay ko yun sa sa ref, yung mga ganon. Kasi para hindi madumihan, di ba? So, nilalagay ko sila sa ref. Yan mga bi, maghuhugas muna tayo. Samahan nyo ako maghugas. Dito pa kasi para baka may makasingit dun eh. Bawal. O, diba? Kailangan natin sumunod sa rules. Para magtagumpay tayo. Diba? Kasi kung ngayon pa lang, hindi tayo matutong sumunod, ay hindi niya tayo tatanggapin. Diba? Parang din yan, ganyan ang buhay. Diba? Training kasi tayo. So, kailangan natin sumunod talaga. Hindi ako marami akong mali. So, sorry Papa Mitz. Kung medyo minsan matigas ang ulo ko, I'm sorry. I'm so sorry. Yun. Kasi, para matuto din naman tayo. Kasi, kung lahat na lang gawin natin, lahat, sige, go tayo. Paano tayo?
'Di ba? Hindi, wala tayong maibibigay na aral ba sa kapwa. Kailangan natin gumawa ng ano. Ay, ako pa naman, kung ano lang yung meron ako, Diyos mio, kung ano meron lang na video, kasi minsan hindi talaga ako makakalabas. Eh, minsan wala naman akong lulutuin. 'Di ba? Aray, hindi magbukas. Yari, paano ko ito hugasan? Ayun, nabuksan ko na. Ouch! Sorry. Yun. Kailangan natin sa buhay ba yung alisin lahat muna yung mga ano natin. Yung kapritsuhan natin sa sarili. Unahin muna natin yung pamilya. Unahin natin yung mga pangangailangan ng mga anak. Ako, ang dami kong anak. My God, ang dami nila. 8 yan eh. So, kaya nga sabi ko sa inyo, maggulay-gulay kami. Kasi syempre, paano ang mga anak mo? Hindi sila pwedeng kumain ng gulay. Hindi yan pwedeng, nak, pasensya. Ito muna. Naku, hindi. Baka gusto mong magkagulo. Lalo kay Yuri. Hindi ko nga muna siya pinakain ng manok. So, ang niya muna, food talaga nila. Tapos, kasi nangangati siya ba? Sirilak. Mas magastos. Pero okay lang at least, di ba? Mas magastos ngayon si Bibang. Kasi, mahal ang sirilak Hindi parehas dati na, ngayon 80 plus na yung maliit eh. Eh, hindi naman isang kainan ay magtagal yung isang box, isang carton. So, kami mag-adjust. Eh, buti nga yung isa, nagre-reklamo talaga siya. Kaso kinakausap ko. Sabi ko, anak mo yan. Yan lang meron tayo, mga anak na yan. Kasi mas malaki na gastos ng mga pusa namin. Kasi, syempre, yung graba, cat food, hindi nakain yan. Kahit bigyan mong isda yung mga yan. Ang hirap nilang kasama. Ang aarte. Kasi nasanay. Si nanay ko. Hindi yan talaga nakain ng kanin yung mga pusa namin. Promise. Hindi sila hindi nila alam yung kanin. Sabi nga ang aga-aga. Mi! Papa! Mi! O, diba? Ang aga-aga. 6:00 pa lang. Kaya nababangon na ako ngayon kasi yung isang maliit namin nangangagat na ng pa. Sabi niya, Mi, Papa, gutom na ako. Ayan. Yan. Kaya tayo mag-adjust para sa ating mga kaanakan. Sabi ko nga sabi ko nung nakaraan, sige, sa susunod na sahod na lang kasi marami akong pikas ba sa mukha. Sabi ko, sige, sa susunod na sahod na lang. Eh, di ba sumahod na nga? Hindi na naman ako nakabili kasi ang iniuna ko talaga is pagkain namin. Kung ano yung pangangailangan sa bahay. Hindi po pwede yung bili ka tapos gumanda ka nga, gutom naman. Di ba? Unahin muna talaga natin yung mga importante, yung mga pangangailangan sa bahay. Tsaka na lang talaga yung mga ganyan pag okay na. Bakit? Hindi naman habang buhay tayong ganito Hindi habang buhay, mahal ang bilihin. Bababa din yan. So, tiis-tiis muna tayo. Kasi babalik din naman yan Back to normal din yan. Ngayon lang yan. Di ba? Ngayon lang yan mga bi. Kunting lang. Kunting pasensya. Kunting unawa. Itawa na lang natin ang lahat. Kasi walang mangyayari. Kasi kung magpapaka-stress tayo sa nangyari ngayon. Eh, sino diba? Ikaw din. Tayo din. Kaya, wag.
matuto talaga tayo. Ang ganito na lang eh. Alam na nga natin na mahal ang bilihin. So, magtipid. Unahin ang mga pangangailangan sa bahay. Bago yung presyo natin. Itong isa nga eh, nag-aanuhan pa kami nito eh. Kasi nga, syempre, di ba? Ako kasi, siya nga nagbibigay, naghanap buhay. Oo, siya. Pero, sino nagbabudget? Mas mahirap ang gawain ng babae. Promise, maniwala kay sa akin. Kaysa magbigay lang ng pera. Kasi bibigay lang naman niya eh. Sahod eh, bibigay lang sa iyo eh. 'Di ba? Oh, dito na tayo sa aking langka kung naglalatik na siya. Hindi pa. Check muna natin to. Ouch. Kapag naglatik na to, eh, hindi pa siya naglatik. Magmamantika to eh. Kailangan natin siyang mantikang-mantika. Kasi para masarap. Diba? Matagal tong ulam. Ang sarap niya. Talap-talap ng langka. Promise. Ang sarap niya talaga. Ako, favorite ko langka. Kamansi, ganyan, puso. Yan. Yung mga ganyang ulam. Naku po. It's my favorite. Lalagyan natin siya ng konting patis. Kasi hindi ko siya lalagyan suka. Ay yung asin na. Para lalagyan ko naman yun ng paminta eh. Nalagyan ko na siya ng paminta eh. So, hindi ko na siya lagyan ng Kailangan ko na lang siya palatikin. Para lahat kasi, lutuin ko na yung mga yung mga alam mong masisira kaagad. Uunahin ko na. Basta pag namalengke kayo, ganito na lang ang gawin nyo para hindi na masyadong mabigat, di ba? Mamalengke kayo, doon kayo sa mga wholesale. Alam nyo yung mga mura, doon kayo. Kahit mamasahe pa, hindi naman ganun laki ang pamasahe. Hindi naman 1,000 eh. Mga 50 pesos. Eh, yung matipid nyo naman, kunwari, mamalengke kayo ng pang 1 lingguhan. Sa amin, 1 kinsinasan talaga yung pinamalengke ko. So, kung alin yung mga mauunang masira, yun ang inuuna kong lutuin. Talagang lutuin ko tapos, ilagay ko siya sa freezer. Tapos, pagka magluto na, i-steam ko na lang. Kasi hindi naman, wala naman saksakan dito ng sa kusina na pang kuryenteng initan. So, mano-mano ako. Rice sa steamer siya. O, yun. Kasi, para tipid din ba? Luto na lahat para tipid ang gaas. Oo, kasi kaya naman sa araw-araw ka magluto, 'di ba? Pwede naman din araw-araw. Kung yung mga pamalingkihin mo, hindi mga sirain. 'Di ba? Basta ang payo ko sa inyo para makatipid kayo, mamili kayo ng damihan ba sa wholesale. Tapos ang gawin nyo para sabihin namang masira din, hindi. Unahin nyo yung mga madaling masira. Alam nyo yung kilo ng langka sa palengke, ay sa wholesale, is 60 pesos pag dito sa amin. 60 pesos ang kalahati. So, di ba ang laki ng tipid ko? Di ba? Ganun talaga. Kailangan natin maging mautak, maging wais sa lahat. Kasi, alam mo ngang mahal ang presyo, bakit doon ka pa bibili? So, ang payo ko sa inyo, bumili kayo sa wholesale. Sa wholesale talaga mga bi. Kasi kung reklamo ka ng reklamo, naku, paano magkasya yung sahod namin? Ang mahal-mahal ng mga bilihin. Common sense.
Alam mo ngang mahal na bilihin dyan, huwag ka dyan bumili. Bumili ka sa wholesale. Kakatipid ka, be. Kami, hindi naman ganun na malaki ang natipid namin kasi mahal talaga ang bilihin. Alam nyo yung 1/4, wala pa nga sa 1/4 siguro sa plastic na binibili namin dati na mapuno yung 500 na kumpleto na gulay, na mga masasarap na gulay. Bago mag-lockdown na. So, anuhan lang talaga. Pahabaan ng kung sino yung matalinong magtipid. Tipidin nyo talaga. Biling isda. Alam nyo yung isda na binili namin dito sa atin. Siguro dito sa mga palengke-palengke yon. Kalahati presyo doon sa wholesale. Kaya ginagawa ko, kailangan talaga natin humanap ng paraan kung saan ka makamura. Kasi tayo naman din ang tayo naman ang nakikinabang eh, 'di ba? Oo, sabihin mo nakakaawa din naman yung nagtitinda dito sa amin sa mga palengke. Pero mas kawawa tayo pag hindi tayo matutong maghanap ng mas makakagaan sa atin at makarami tayong bilihin dahil mas mababa doon. Yun. Ako din, marami naman akong kaibigan kasing nagtitinda sa palengke kasi lahat naman maging kaibigan mo na sa tagal mo na ba naman. So, naging kaibigan mo na sila. Kaso lang, syempre, sa hirap ba naman ng buhay, kailangan ko munang bumili sa mas nakakatipid ako. Ganun. Saka na lang ako babawi sa kanila pag bumaba na uli, dyan ako sa kanila uli. 'Di ba? Kasi mas mas malaki talaga ang diferensya sa wholesale kaysa sa malapit sa atin ng mga talipapa. Promise. Lagpas pa kalahati. Kasi alam nyo kung bakit. Bayad sa upa. Bayad sa nagbabantay. Bayad sa gasolina. So, 3 yun. Di ba 3 kinakaltasan tinutubuan nila sa paninda nila, ganun eh. Hindi na pwedeng ibenta nila yun ng paano sila makabayad sa upa, paano sila makabayad sa nagbabantay, ganun. So, naintindihan ko rin yun. Kaso lang, sa ngayon kasi, mas kailangan kong magtipid, kaya doon muna ako. Ganun. Kaya sabihin, nahingi rin naman ako ng pasensya sa mga suki kong dito sa amin, pero hindi kasya budget ko pag dyan ako. Hindi aabot ang budget namin na pang isang kinsinas pag dyan ako. Kaya sunod bawi na lang ako. Ganun. Ayan na, nandyan na yung amo namin. Buksan ko muna yung gate namin, mga bi. Wait muna, mga bi. Bubuksan ko lang. Saglit lang, mga bi. Bubukas tayo ng gate. Ayan. Ikaw na magbaba dyan, ha. Pasok na ako dahil nagluluto ako eh. Langka. Hindi pa yung sumasalubong yun. Sabi niya, Abate, Daddy. Ayan, balik tayo sa aking mahiwagang kusina. Mahiwagang kusina. Ang aking favorite place. Syempre, kasi mukha akong pagkain. So, favorite ko yung kusina namin. So, lakas-lakas ako na yung apoy ko kasi parang gutom na yung aking amo eh. Ani, kumain ka na? Oh, okay. Hinitin pa yung kanin, ha? Di ako nagsaing eh. Oo, initin na lang. So, luto na yung ating talak. Lagyan ko nga kunting baka sabihin niya, bakit naman ganitong lasa? Para pantay ba?
Ayan, natahimik ako mga bi. Kasi mag-iinit ako ng rice. Wait lang mga biha, kukunin ko lang yung kanin namin. Kung may kanin pa. Meron ako, hindi ko alam. Ako meron pa. Okay, okay lang yun. Hindi na pa po ng kanin. Opo, ito. Kasi narinig mo na sa pagkir. Ay, iwan naman pala. Saan sila ni Diba? Wala, mamaya. Bukas mamaya. Wala. Mamaya, lalabas pa ako. Magkano naubos mo sa rehistro? 1,700. Bibili kita si Chelsea. Saka... Kasi... Saan ka bumili? Ay. Sige, mamaya na lang. Magkabanggitin mo ka. Hindi man ako nag-live. Video yan. Kailangan ko long video, di ba? Ayan, luto na yung ating langka, mga bi. Mag-iinit muna ako ng kanin sa steamer. Ayan. Luto na ang aking langka. Takpan muna natin siya kasi may lumilipad. Alam niyo na, ang mahiwagang initan ni Inday. Ang mahiwagang initan. Mahiwagang initan. Yan yung ano. So, nakapagluto na ako ng kimchi. Mamaya, ano naman. Ay, naku. Mainit sa kusina. Init-init lang naman yung ano. Kasi sayang naman yung kanin. Isasangag mo pa anong oras eh. So, at saka hindi man match pagka isangag mo may gata yung ulam mo. So, kailangan natin is initin na lang sa steamer. Kasi pag ilagay mo pa yan sa rice cooker, kuryente na naman. So, yan yung ulam. May ano pa nga dito. Initin ko lang.